Pinapagsumite ngayon ng compliance plan ang It's Showtime matapos ang kontrobersiyang idinulot ng Memory Mars segment nito. Ayon sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, nagsagawa ito ng hearing kasama ang mga kinatawan at legal counsel ng It's Showtime, ABS-CBN Corporation, GMA Network Incorporated, Zoe Broadcasting Network Incorporated, at ALL-TV. Kaugnay ito ng notice to appear na inilabas ng ahensya matapos makatanggap ng mga reklamo tungkol sa episode ng noontime show noong July 24, partikular sa Memory Mars segment. Ayon sa MTRCB, binigyan ang lahat ng partido ng pagkakataong magpaliwanag tungkol sa mga isyong ibinato laban sa naturang episode bilang bahagi ng investigasyon ng board. Sinabi ng ahensya na isinagawa ang hearing alinsunod sa mandato nito sa ilalim ng Presidential Decree No. 1986 at ng Implementing Rules and Regulations nito upang matiyak na sumusunod ang mga programa sa television broadcast standards. Matapos ang hearing, inatasan ng Hearing and Adjudication Committee ang mga respondent na magsumite ng Verified Joint Position Paper sa loob ng 7 calendar days mula sa pagtanggap ng order. Bukod dito, pinagsumite rin ang mga partido ng Joint Undertaking o Compliance Plan na naglalaman ng mga konkretong hakbang para palakasin ang pagsunod sa MTRCB rules, lalo na sa mga live, improvised, at comedy segments. Isa sa mahahalagang ipinag-utos ng MTRCB ay ang pagtalaga ng isang on-air compliance officer. Ang opisyal na ito ang autorisadong mag-monitor ng live broadcast at agad na makialam kung kinakailangan upang maiwasan ang posibleng paglabag sa rules and regulations ng ahensya. Ang Hearing and Adjudication Committee ay pinamumunuan ni Board Member Ateneo Ricardo, Jojo M. Salomon Jr., kasama sina Board Member Ateneo Pedro Cesar Gabriel, Chet A. Solidum, at Wilma V. Galvante bilang mga miyembro. Binigyang diin ng MTRCB na pending pa ang kaso at hindi pa ito pinal. Ayon sa ahensya, maglalabas lamang ito ng desisyon matapos masuri ang mga isusumiting dokumento ng mga partido at ang ebidensyang nasa record. Sinabi rin ng board na hindi muna ito magbibigay ng karagdagang pahayag na maaaring magmukhang panghuhusga bago pa man mailabas ang final decision. Bago ang hearing, ipinatawag ng MTRCB ang producers ng It's Showtime matapos makatanggap ng multiple viewer complaints at findings mula sa sarili nitong Monitoring and Inspection Unit. Nakatuon ang reklamo sa segment na may kaugnayan kay Vice Ganda na inilarawan ng ilang viewers bilang inappropriate, racially insensitive at colorist. Kabilang sa mga pinuna online, ang umano'y remarks at eksenang kinasangkutan ng Baby Dolls member na si Johaira. Dahil sa issue, nagsalita rin ang Filipino-American music director at producer na si Troy Laureta. Nanawagan siya sa entertainment industry na gamitin ng responsable ang kanilang platform at huwag gawing biro o satire ang mga black people o people of color sa paraang maaaring makasakit o magmukhang dehumanizing. Ayon kay Loretta, kahit sa satire, walang dapat makaramdam na nababastos o nabababa ang pagkatao. Nauna nang humingi ng paumanhin si Vice Ganda sa It's Showtime matapos umani ng batikos ang ilang jokes at biruan sa programa. Sinabi niyang nakarating sa kanila na may mga manonood na nasaktan o na-offend at nangakong susubukan nilang maging mas maingat. Sa ngayon, wala pang pinal na parusa o sanction na inilalabas ang MTRCB laban sa programa. Ang susunod na hakbang ay ang pagsusumite ng Joint Position Paper, Compliance Plan, at mga hakbang na magpapakita kung paano palalakasin ng show at ng mga network ang kanilang safeguard sa live broadcast. Patuloy namang binibigyang diin ng MTRCB ang tungkulin nitong isulong ang responsible television viewing at protektahan ang young Filipino audiences sa pamamagitan ng pagpapatupad ng broadcast standards.